Awit sa gabi ito, Panginoon. When the music fades, all is stripped away, and it's simply come just to breathe, longing just to breathe, something that's of worth that will bless your heart. I'll be you more than a song. I'll be you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. Hallelujah. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm falling to music fades. Hallelujah. We worship you, Father God. When the music fades, all is stripped away, and I simply come longing just to breathe, longing just to breathe, something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within. You search much deeper within to the way things happen. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, King of endless word, oh, King of endless word, King of endless word, no one could express how much you deserve. So I'm weak and poor, to my weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll be you more than a song. I'll be you more than a song. For a
it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah, 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 Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay lamang ito kung ipahayag katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hinaranas mo sa akin ang dakilang pag-ibig. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ayon sa iyong kaputihan, ayon po, Ama, sa iyong kapatiran, itinayo niyo po, Ama, ang iyong iglesia na magtagumpay sa lahat ng gawa ng kadaliman. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat tuloy mo kami, Ama, itinalapit sa iyong kabanalan sa pamamagitan ng iyong Ama. Maraming Panginoon, we worship you, Father God, by the Holy Spirit. May your presence. Holy Spirit, you will open, Father God. Amen. Gagawin niyo po at ikahingin sa amin. Tunay naman ang puso na nagdalayan sa mga tagal sa iyong pagkahari sa harapan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw lamang po ang patuloy namin makilala. Kasama pakikinig. Nawa, tulungan mo kami na maunawaan at tagayin ang katotohanan. Magkaroon kami ng kalayaan sa pagkakataon. Yes, oh God, hallelujah. Hallelujah. Amen. Dalangin mo naman, tulungan mo kami. We worship you, Father God, by the Holy Spirit, leading by your Holy Spirit. Tuliyan mo sa amin ang pagkahal, tuliyan mo sa amin ang pagpag-ibig, tuliyan mo sa amin ang kabanalan, ang aming Panginoon Jesus. Dalangin mo naman ang iyong salita, ay tunay na maging kalakasan ng bawat isa. Amen. Upang sa bawat araw, patuloy namin ang mga tayo na maaaring kalugdan. Dalangin po namin naman ang katapunan. Dalangin po namin ang iyong pong presensya na magkali sa amin. Dalangin po namin ang mga katapuhanan na tunay na magpalaya sa amin. Umaasa kami, Panginoon, na sa lahat ng ito, tuturuan kami na mas lalong magtibala at tunay na malambahan, tunay na manampalataya sa iyong pangalan. Amen. Dalangin po namin ang katapunan at patuloy namin binabalik. We worship you by the Holy Spirit. We worship you. Amen. Hallelujah. Inanyayahan ko pong bawat isa na tumayo sa oras na ito at patuloy nating bigyan ng kapurihan at tunay na kaluguran ng ating Diyos na buhay. Awitin natin ang My Redeemer Lives. Hallelujah. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. Hallelujah. Sama-sama natin bigyan ng kapurihan ng ating Diyos na buhay. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. Oh, my shame is taking away. My pain is healing me. I believe, yes, I believe. I believe. I raise a banner. I raise a banner. Oh, it's my Lord. It's conquered the grave. My Redeemer. It's my Redeemer. My Redeemer. My Redeemer. Somebody know He rescued me. So He's God. I believe, yes, I believe. I believe my shame is taking away my pain. My pain is healed. I believe, yes, I believe. I believe I raise up above.
Hallelujah, Father God. Tunay na buhay ka, Panginoon, sa amin, Father God. Purihin ka. For through it all, patuloy natin bigyan ng kapurihan ng ating Diyos na buhay. For you are forever in our life, O God. We worship you by the Holy Spirit. We worship you. For you are forever, O God. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me. Your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I heap up love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go.
life. Minsan pa, church, you are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I live for love, for your faithfulness to me. I'm held within everlasting arms. You never let me go. Sweet sing to you, Lord. I live of love, for your faithfulness to me. I can within everlasting arms. You never let me go. Sweet
accepted, your word condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Aming Diyos na banal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sapagkat niloob mo at pinapagtagumpay kami, Panginoon, na may dako sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay papurihan, upang ikaw, O Diyos, ay makilala sa pamamagitan po ng mga salitang inihayag mo sa aming mga buhay. Panginoon, naririto kaming lahat. Patuloy kami naghihintay ng mga salitang ihahayag mo sa aming kalagitnaan. Mga salita na buhay ng aming espiritu. Mga salita, Panginoong Diyos, na kalakasan ng aming kaluluwa. And we pray, Father God, that you are the one who will lead us. You are the one who will strengthen us, O God, through the powerful word. I-reveal mo sa amin, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita. Sapagkat alam namin, Ama, kung gaano kahalaga ang mga salita mo sa buhay ng bawat sapo sa amin. This church, O Lord God, is yearning for your word. Yearning for your works, O God, sa buhay po namin. At wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Taglay man namin ang aming mga kahinaan, Panginoon, pero hayaan mong manaig pa rin ang iyong kalakasan. At huwag mo kaming hiwalay sa iyong presensya. Huwag mo kaming aalisin, Panginoong Diyos, sa iyong katwiran at sa iyong dakilang kalooban. Ama, sa iyo namin itinatalaga at ipinagkakatiwala ang aming gawain. Hayaan mo, Ama, na bawat makikinig ng mga salita mo ay mapagpala at maging kalakasan at katagumpay nito ng bawat isang tatanggap. Tulungan mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na naririto, maging ang mga nasa live, O God. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na saan man sila naroroon na nakakarinig ng mga salitang ito, ay patuloy na sila tumatag at tumibay at makasama namin sila, Panginoong Diyos, na isang spirito at isang paglilingkod at isang pananampalataya. Pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na nagbigay ng kanilang mga kaloob sa iyo sa gawain ito. Ikaw, Panginoon, na magbalik sa kanila ng nagumapaw na pagpapala at wag mo po silang pagkukulangin sapagkat ikaw ang kanilang pinapanaligan. Salamat po, aming Ama. Maingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at paglalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Amen. Last Friday, I was not here. Dahil Friday po kami umalis, papunta ang Karanglan. And last worship service din po ay wala rin po ako.
sinadya ko po talagang hindi ipagpaalam sa inyo na Kuya Alice para walang maging katuwiran ng bawat isa. Amen. At salamat sa Panginoon sapagkat niloob niya na maging matagumpay ang gawain po ng churches natin sa Karanglan, because all our churches, 4 churches ng Karanglan po ay nagsama-sama po sa Thanksgiving ng bunga. At purihin ng Panginoon sapagkat tunay na siya yung naparangalan at siya po yung naitaas sa aming kalagitnaan. Tunay po na naroon yung kabutihan at katapatan ng Panginoon. Naroon yung kasabikan ng mga mananampalataya ng ating pong churches sa Karanglan na para makasama po tayong lahat. Hindi actually, akala nila kasama ko si Pastor Jong. Akala rin nila may kasama ko mga manggagawa. And I know na ang bawat sa po sa atin ay busy rin naman sa kanyang trabaho. Kaya sinabi ko sa kanila na hindi ganun kadali na magsama ng mga manggagawa para po sa gawain ng Panginoon. Tsaka, mahirap din po na magsama ka ng isa, baka magtampo yung dalawa. So, mas maganda po wala na lang kasama. Amen? Hallelujah. Please open your Bible to Hebrews chapter 5, verse 11 hanggang Hebrews chapter 6, verse 5. Hebreo Kabanatang 5, talatang 11, hanggang Hebreo Kabanatang 6, talata 5. Sabay-sabay nga po nating hanggang 3 lang pala. Hebrews chapter 6, verse 3 lang, hanggang verse 3. Sabay-sabay po, tukol sa Kanya'y marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibasay nagsipurol kayo sa pakikinig. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa katuwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ni numan na mga unang simulain na aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng mga pagpapatong ng mga kamay at ng mga pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. At ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Amen. Rightful foundation. Sa gabi ito, pag-uusapan po natin yung paano ba talaga nakatitiyak tayo doon sa tinatawag na pundasyon na hinahangad ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Hebrew people, according to Hebrews chapter 5 na binasa po natin mula talatang 11, siguro magkakaroon tayo ng katanungan, why is it Apostle Paul or the apostle who write the book of Hebrew told us that the Christians who belong to Hebrew must already a teacher, no? Yun po yung sinasabi ni Apostle Pablo dito sa binabasa nating talata, na sana'y mga tagapagturo na kayo. No, iginigiit po ni Apostle Pablo rito that yung mga mananampalataya na Hebreo ay dapat po na maging tagapangalaga na o tagapangaral at tagapagturo na ng salita ng Diyos. Which means, yung mga Hebreo po ay dapat na po na hindi na nananatili doon sa basic teaching. Yung binabanggit po doon sa Hebrews chapter 6, verse 1 and 2, na yung sinasabi doon ni Apostle Pablo na beginners o yung tinatawag na elementary teaching
na sinasabi po ni Apostol Pablo dito po sa ating pinapag-aralan. Pero gusto ko lamang po natin munang siyasatin, ano nga po ba yung dapat maging katangian ng mga taga-Hebreo? Amen. We are talking about the Hebrew people. Pag sinabing Hebrew people, yung ditong sinasabing Hebreo, they are Jewish people. Originated, they are the one who really received the law of God. Ibig sabihin po, kung titingnan po natin, hindi na po magiging mahirap para sa kanila ang unawain ng tungkol sa salita ng Diyos. Even about the Messiah. Amen po ba? About the coming of Christ. Hindi po ito magiging mahirap sa kanila. Why? Because Hebrew people are really awaiting. Talagang hinihintay po nila yung pagdating ng Messiah. Hinihintay po nila yung pagdating ng tagapagligtas, ng Kristo na tinatawag po. And since they are the one who received the law, sila po yung tumanggap ng tinatawag na kautusan, so they have already the knowledge. Meron na po silang tinatawag na kaalaman. Amen po ba? Hindi po sila pwedeng maging hindi po sila maging laging baguhan. Bakit? Sapagkat alam natin ang mga Hebreo, since yung sila may bata pa, simula ng kanilang mga pagkabata, their parents already taught them about the Word of God. Amen. Sila po ay tinuruan na po ng salita ng Diyos. Kaya nga po, itinanim na kagad sa mga bata pa lamang, kapag Hebrew ka, tinataniman ka na kagad ng iyong magulang about the law, about which is the Word of God, yung tinanggap nila doon sa salita ng Diyos, na ipinahayag mismo ng Panginoon kina Moises. So which means, kung titingnan po natin, Hebrew people should really, malalim na po dapat sila sa pananampalataya. Amen? Hindi po na po sila yung tinatawag na mga baguhan pa lamang or baby Christians o yung mga new believers. But Hebrew people should really think and bear in their hearts na sila po ay nataniman. Amen? Nataniman na po sila nung tinatawag na salita ng Diyos. So which means, may compare po natin ang Hebrew, the book of Hebrews, it is about the church. Amen. Ito po ay tungkol talaga sa iglesia. Amen. Hindi po ito tungkol doon sa mga baguhan pa lamang na mananampalataya. Kapag binasa po natin ang aklat ng Hebreo, mapapansin po siguro natin from the very first chapter pa lamang, di ba? Ipinapaliwanag na po doon yung pagdating ng Messiah, pagdating ng Kristo. Amin po ba? Na kung saan tinanggap natin na sabi doon, kung noon, sabi na nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit sa huling panahon, sabi niya sa chapter 1, di ba? Nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So which means, kung titingnan po natin dito, the Hebrew people, yung tinatawag na the book of Hebrews, amin po ba, na siyang tumutukoy po sa mga Israelita, to the Jewish people, mga minamahal ko, maliwanag po dito, mga minamahal ko, na kung ano man po yung tinanggap nila na kautusan. It explains to them, no? Ipinapaliwanag po ng aklat ng Hebreo kung ano yung ibig sabihin na tinanggap po nila doon sa kautusan. Naintindihan po ba natin? Hindi lang po sila basta-basta. If you're talking about, di ba, kapag nangusap po tayo, kinausap natin ang mga hindi pa mananampalataya o hindi pa po sila Kristiyano, di po ba, nahihirapan po sila to understand everything. Kaya nga, mapapansin po siguro natin nung si Nicodemo ay nakadaog ang palad ng ating Panginoon at hindi niya maintindihan at hindi niya maunawaan yung sinabi ng Panginoon na maliban ng tao ipanganak na muli. Di ba sabi niya? Yun ay sinabi niya kay Nicodemo. Why? Because Nicodemo is already teachers of the law. Naintindihan po ba natin? Hindi niya po mga minamahal ko, intensyon ng ating Panginoong Hesus na ipahiya lamang si Nicodemo. But since Nicodemo already teaching about the law, nagtuturo na po siya ng kautusan. Sabi nga, di ba? Once na po sila nagtitipon sa sinagoga, amin po ba, anuman ang kanilang kalalagay, anuman ang kanilang reliyon, sila man ay Pariseo, sila man ay Saduseo, sila man ay Skriba, the most important thing is they know about the law.
No? Iba-iba nga lang po yung tinatawag na pangunawa nila tungkol sa kautusan. Pero naniniwala tayo na expected ng ating Panginoong Hesus that Nicodemo understands about the law. He understands, naiintindihan niya po kung ano yung nilalaman ng kautusan. Sapagat naniniwala tayo, bagamat ang ating Panginoong Hesus lamang ang nagsalita na maliban ng tayo panganak na muli, yung tungkol sa kapanganakan muli, but it's already was being, di ba? Ito po yung naumpisahan na. Doon pa lamang sa lumang tipan ay ipinahiwatig na po sa pamamagitan ng talinaga yung kapanganakang muli. Hallelujah! Kaya, kung titingnan po natin, if Nicodemo is a Hebrew people, amin po ba? Isa rin po siya doon sa mga tinuturuan ng ating Panginoong Hesus. That's why, kaya sabi nga doon makita natin na napakapalad ng mga Hebreo. Bakit? They have already the foundation. Amen? Di katulad po, di katulad ng mga ordinaryong tao, nakikilala sa ating Panginoon, they don't have foundation. Wala silang matibay na pundasyon. Pero sila po, simula ng pagkabata, inilagay na po kagad yung pundasyon sa kanila. Dangan nga lang, wala po silang nauunawaan. Amen. Kaya dito sa Book of Hebrews, tinutukoy din po yung tungkol sa pagkain. Sabi niya doon, ang mga bata pa sa pananampalataya ay gatas ang kailangan. Ngunit ang sabi ni Apostol Pablo, ang sabi ng author po ng Hebreo, hindi na gatas ang kailangan ninyo. Ang kailangan ninyo ay matitigas na pagkain. Ano po ba yung tinutukoy na matitigas na pagkain? Kung titingnan po natin at babasahin po natin, amen po. Ano po ba yung matigas na pagkain na binabanggit po? Sabi po dito, amen, sa 1 Samuel chapter 17, verse 17, sinabi ni Isay kay David na kanyang anak, dalhin mo ngayon ang isa iyong mga kapatid, ang isang epa nitong trigo na sinangag, at itong 10 tinapay, at dalhin mong madali sa kampamento sa iyong mga kapatid. Kapag pala ang mga Hebreo o ang mga Jewish people, kapag sila po ay nakikipagdigma, sila po ay nakikipaglaban, hindi lamang po pwedeng simpleng tinapay lang ang kakainin. Amen. Literally, mga minamahal ko, ang pinag-usapan po natin dito ngayon ay pagkain. Amen po ba? We're talking about food. At ang sabi dito ni Isai, because at that time, the Israelite soldiers, together with King Saul, sabi doon, ay nakikipaglaban po sa mga Pilisteo sa pangunguna po ni Goliath. Amen. And Isai understands, naintindihan po ni Isai na mga anak na yung kanyang mga anak na nakikipagdigma ay nangangailangan po ng pagkain. Alam niyo po, kapag binasa po natin in the history, yung po palang sinangag na trigo, kapag kinain po natin yan, matagal ang busog. No? Di katulad po yan ng tinapay. Ang tinapay po, kapag kumain po tayo ngayon, maya-maya, nagugutom na kagad tayo. Amen. Hindi po siya ganoon. Hindi po pwedeng, amen. Hindi po siya katulad ng ng sinangag na trigo. Kapag kinain pala na ito, umaabot po ito ng 24 hours. Hallelujah. So, yun po yung isang katangian po ng sinangag na trigo. Mababasa po niyo yan sa 1 Samuel 25:18, 2 Samuel chapter 17 verse 28, mga minamahal ko, na ang bawat isa na tunay na nakikipaglaban ay kinakailangan po. Amen. Pag sinabi nakikipaglaban, amen po, it means they already know about the spiritual battle. Amen. Kung noon po, literal na nakikipaglaban po ang mga Israelita sa mga sa kanilang mga kaaway, pero tayo po, isa lang ang kaaway natin Our enemy is the devil. And we cannot fight the devil with, physical. Amen po ba? We can only fight the devil through spiritual. Kaya, dito, mga minamahal ko, ang hinahangad ng salita ng Diyos na pinapag-aralan po natin is to know a rightful foundation sa buhay ng bawat isa. Lalo na ngayon, mga minamahal ko, di ba, sa kasalukuyan, amen,
There's so many churches, marami pong mga iglesia na nadadaya. Amen. Marami mga iglesia, marami mga mananampalataya, yung instead of remaining on the truth, yung manatili na po sila doon sa katuruan ng katotohanan, they are trying to find. Naghahanap pa po sila ng ibang katuruan. But in the end, imbis na sila ay lumalalim, mas lalo silang bumababaw. Hindi po nagiging matatag, hindi na po nagiging matibay. Amen po ba? Kaya katulad po ng ating pong pinapag-aralan sa gabing ito, di po ba, kung ang sinangag na trigo, mga minamahal ko, ay kinakain ng mga tao po na nakikipaglaban so that yung kanila pong busog, yung kanila pong lakas ay mananatili 24 hours. Amen po ba? Tayo rin nangangailangan tayo ng mas malalim na katuruan upang lalo tayong tumatag at mas lalo tayong tumibay. Amen? Naniniwala naman po tayo na mahalaga rin naman pa ang pagpapatong ng kamay. Amen po ba? Mga bagay na pagsisisi. Amen po ba? At tungkol sa mga bagay na pananampalataya. Pero naniniwala tayo, mga minamahal ko, na kapag binasa po natin ang pananampalataya sa aklat ng Hebreo, simple po ba ang pananampalataya? I think it's not. Bakit? Kapag binasa natin ang aklat ng Hebreo, ano daw ang pananampalataya? Handa ka bang mamatay? Handa ka bang palagari? Amin po ba? Handa ka bang matalupan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya? Yan ang faith na sinasabi po sa Hebrews chapter 11. Amen po ba? Na unless you will give your life, amen po ba? Unless na ibibigay natin yung sa ating sariling buhay, hindi po yan matatawag na pananampalataya. Kaya, ang hinahangad po ng pinapag-aralan po natin sa gabi ito ay sinasabi nating mabuti to search every one of us. Ako ba? Meron na ba akong matatag na pananampalataya? Meron na ba akong a rightful foundation to my spiritual life para po kahit na anong dumating man sa aking buhay ay hindi ako matitinag? Amen. Hindi ako mawawasak. Hindi ako basta-basta mayaalis ng kaaway o ng anumang gawa ng dyablo sa aking buhay, kundi maipagpapatuloy ko pa rin yung ipinapagawa ng Panginoon sa aking buhay. Inilalarawan ng bawat sa po sa atin parang gusali. Inilalarawan ng bawat sa po sa atin. Amin po ba? Katulad ng sinabi ng Panginoon, we are temple. Amen po ba? Just like the Lord Jesus Christ, kung paano ang ating Panginoong Jesus ay sinabi niya na wasakin ninyo ang templo, but He's talking about His body. Amen po ba? He's talking about His spirituality. Na kahit na anong mangyari, amen po ba, sa darating na pagsubok sa kanyang buhay, hindi po siya matinag. At hindi po siya maalis doon sa mga bagay na hinahangad ng Panginoon sa kanyang buhay. Tingnan niyo po kung paano tayo nilarawan ni Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 5. Kaya rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkakasardoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po ba? Sabi niya, we are living stone. Bawat sa po sa atin ay tinatawag na mga batong buhay. At ang sabi doon, kapag tayo daw ay tinatawag na batong buhay, tayo po daw ay handa sa mga bagay na gawain ng pagkasaserdote. Amen po. Lahat pwede maglingkod. Pero iba po ang paglilingkod ng saserdote. At naniniwala po ako that every one of us, tayo pong lahat na naririto, even though you do not call yourself as a worker, pero sinabi mismo ng salita ng Panginoon sa ating pinapag-aralan, we will work just like a priest. Amen? Di po ba, kapag babalikan natin ang lumang tipan, paano nga ba namuhay ang mga saserdote? Namuhay ang mga saserdote to cleanse. Amen po ba? Unang-una, kailangan linisin nila yung kanilang mga kasuotan. Kailangan na linisin yung kanilang mga pisikal na pangangatawan. Kailangan nilang panatilihin yung kabanalan sa kanilang mga buhay. Yun po yung itinuturo doon sa mga saserdote. And it was not being mentioned, it was not being taught to any tribes of Israel, but only to the Levites. Amen? Sa mga Levites lang po, sila lamang po yung may karapatang maging saserdote. At kapag babasahin natin ang salita ng Diyos, kapag
kapag alam po nila na ikaw ay saserdote, they will claim you and they will get you. Amen po ba? Kukunin ka nila sa isang tahanan. Amen. Kung matatandaan po natin na ganun kahalaga sa lumang tipan ang saserdote. Kapag nalaman nila na ikaw ay saserdote, pipilitin ka nilang manirahan sa kanilang tahanan. Sapagkat alam ng tahanan iyon na hindi sila pwedeng maglingkod katulad ng paglilingkod ng mga saserdote. Amen. And just like doon sa pinapag-aralan po natin, sabi ni Apostol Pedro sa atin, we are a living stone, ang sabi niya dito, na prepared. Sabi doon, handa sa mga paglilingkod, katulad ng mga pagkasaserdote. So which means, even an ordinary members of the church, you will act as a priest. Hindi mo pwedeng sabihin na, I'm not a worker. Amen po ba? Dito po, kapag ikaw ay isang mananampalataya at nananalig sa ating Panginoong Jesucristo, ito na po yung tinatawag na paglalim ng ating pananampalataya. Amen po ba? Sa ibang mga mananampalataya, akala nila, amen po ba, magkaroon ka muna ng office ng pagiging worker para po ikaw ay makapaglingkod ng lubusan. But truly, na sinasabi ng salita ng Diyos, sapat na po sa buhay ng bawat sa atin na kapag alam natin yung katotohanan at pinalalim tayo ng salita ng ating Panginoon at naunawaan natin yung dakilang kalooban ng Diyos, you can act as a priest. Amen? Walang makapipigil. Kaya nga doon sa lumang tipan, kung limitado po ang gawain ng saserdote, pagdating sa bagong tipan, amen po ba, hindi na po limitado ang gawain ng saserdote. Anyone who will believe in the Lord, anyone who accepted the Word of God, will be a priest of Jesus. Hallelujah. Tayong lahat. Amen po. Kaya kung ano po yung naging trabaho, kung ano po yung ginagawa ng mga saserdote doon sa lumang tipan, yun na rin po yung magiging gawain ng lahat ng mga mananampalataya. Hindi na po masasabi pa ng isang mananampalataya, hindi naman ako worker, hindi naman ako manggagawa ng church. Amen po ba? Pero dito, maintindihan natin mabuti, amen po, kapag ganun pala yung ating pananaw, we are returning to the elementary teaching. Bumabalik po tayo doon sa mga panibagong aral, mga bagong aral na itinuro sa atin kung paano manampalataya, kung paano magsisi, kung paano magpatong ng kamay. These things are important. But the most important thing is how you will understand how you will serve God. Kaya kapag ang isang mananampalataya, wala pa rin po siya doon sa puso ng paglilingkod, it means she still, or that Christian is still in the elementary teachings. Bakit? Hindi niya pa nararamdaman yung paglilingkod eh. Hindi niya pa nararamdaman yung kung ano yung nais niyang gawin o nais ipaghanap ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga di po ba, iyon ang pinakamahalaga na matutunan po natin, that when a structure o isang gusali po, mga minamahal ko, ay tinaniman o nilagyan ng matibay na pundasyon, kahit na anong dumating, hindi po agad ito masisira. Ito po ay magiging matibay. At naniniwala ko, ang bawat sa atin, yan po ang hangarin natin. Amen? Because this time, amen po ba, we do not know. Bawat sa atin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Ano mangyayari sa susunod na araw? Ano mangyayari sa susunod na taon? Sa 2026, hindi natin alam. Amen po ba? Kaya kung hindi natin papagtitibayin yung ating mga pananampalataya, yung ating spiritual na pamumuhay, amen po ba? Then we will go back to the elementary teachings in our lives. That's why we need to check. Kailangan natin ngayong suriin ang ating mga sarili. Hindi po ito, ngayon, mapapansin po siguro natin sa ating pinapag-aralan, hindi pinag-uusapan ngayon kung matagal na tayo sa loob ng church. O kapapasok lamang natin at magiging mananampalataya tayo. Di po ba? Kasi kahit naman po talaga sa literal na pag-aaral, kung ganito tayo kalalaki at papasok tayo sa kindergarten, abay tatawanan po talaga tayo. Amen po ba? Isipin mo na lang mabuti kung ganito tayo kalalaki
Amen. At ang mga kinakain po natin ay pagkain na ng isang army. Tapos papasok ka sa grade 1. Amen. I think even you for yourself, kahit ikaw sa sarili mo, mahihiya ka. Tama po ba? Hindi ko sinasabi at hindi ko tinutuya o hindi ko po tawag dito, minamaliit yung mga nagsisipag-aral na kahit matanda na. Amen po ba? Pero naniniwala ko na it is very hard for them to be bullied. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, ibubuli tayo. Kung ganito tayo kalaki, tapos papasok tayo sa elementarya. Amen po ba? Isipin niyo mabuti, kung halimbawa katulad ni Gaius, papasok siya sa college. Di po ba? Magbabaliktad tayo, papasok sa kinder, tapos si Gaius ganyan kalaki, papasok sa college. Amen po ba? Pero alam niyo po ba na kapag halimbawa ganyan kalit, pumasok sa college at nakakaunawa yan, alam niyo po ba nahahangaan sila ng mga tao? Tama? Opo, hindi po sila ibubuli. Hahangaan sila ng mga tao. Napakatalino naman ng batang yan. Biro mo, ang litit pa lang niya, college na. Pero kapag tayo, pumasok tayo sa elementarya, ganito yung kalalaki. Sa tingin nyo, hahangaan tayo. Uy, di ba? Ha? Hindi po tayo hahangaan. So same thing po sa pinapag-aralan po natin. Naniniwala ko na kahit sa simpleng bagay lang na pinapag-aralan po natin, so, kapag tayo po ay bilang mga mananampalataya na, most especially kung matagal na po tayo sa ating pong paglilingkod. Kaya siguro, may kita natin, masakit po ang salita ng Diyos sa Hebrew eh. Amen po ba? Agad, ang bungad po kagad ni Apostol Pablo ay nararapat na ng bawat sa po sa inyo'y guro na ngayon. Kaya po, hindi po siya naging sapat sa ganung bagay at itinuloy po niya yun sa Hebrews chapter 6 na sabi niya, hindi na po tayo dapat manatili pa sa ganitong klase ng katuruan, bagkus ay umangat. Kaya tayo po na naririto ngayon, we need to check. Bilang structure ng Panginoon, bilang gusali ng ating Panginoon, let us check. Tingnan po natin, siyasatin natin mabuti yung pundasyon na meron ng bawat sa puso atin. At bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, amen po ba, yung ating buhay espiritual ay kailangan po na merong matatag na pundasyon. Because if we do not have that, amen po ba, true foundation in our spiritual life, darating ang araw, babagsak at babagsak ang bawat sa puso atin. Hallelujah. Ano pong sabi niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19? O hindi ba ganinyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Dito mismo si Apostol Pablo ipinapaliwanag niya na everyone who believes in the Lord is a temple of God. And the temple of God, kapag sinabi niya dito, bilang pagpapatunay, kapag ikaw daw ay templo ng Diyos, simula ngayon, ang iyong sarili ay hindi na iyo. Hallelujah. Hindi na iyo. Kung matatandaan po natin, ang mga saserdote ng ating Panginoon, sabi niya doon, sa lahat daw ng mga lahi ni Israel, only the Levites don't have their own inheritance. Wala po silang sariling mana. Wala nga po silang wala nga silang lupa eh. Amen po ba? Ang tanging lupa lang na meron po ang mga saserdote ay yung tinatawag na, amen po ba, yung lugar na kung saan saklolohan namin. Lugar ng pagsaklolo. Yung tumatakbo, kung saan yung mga taong nakamatay ng hindi sinasadya, ay pupunta doon sa lugar na yon para hindi mapatay ng mga naghihiganti. Sabi niya doon, that every two tribes will give one city. Paghahatian ng dalawang tribo ang isang bayan na ibibigay sa mga sacerdote upang ito'y bantayan. Amen po ba? At wala rin po silang sariling mga hayop. Bakit? Sapagkat lahat ng ibinibigay ng mga Israelita sa templo ay pag-aari ng Diyos at pag-aari na po ng mga Levita. So we need to understand. Kaya nga, nasasabi po natin, mahirap pala talaga. Amen? Mahirap ang buhay ng mga Levita, ng mga saserdote. Why? Even though they want,
Kaya siguro nagkasala yung mga anak ni Eli. Nagkasala, amin po ba? Na bago ihandog yung mga taba, yung mga karne, kumukuha na sila ng tinatapyasan na nila. Bigyan mo kami niyan. Ay, tusok mo na kami bago mo yan ialay. Amen. Di ba? Yun po yung, kasi nga, they have no choice. Kung ano lang yung parte na para sa saserdote, yun lamang po ang pwede nilang kainin. Their lives is not for them anymore. Amen po ba? Kung ano lang inilaan ng Panginoon para sa kanila, yun lang ang pwede nilang kainin. Madali po ba ang saserdote o mahirap? Pero mukhang mahirap. Amen po ba? And I think unless you will really, amen po ba, the true foundation in your life, kung magkakaroon ka ng magandang pundasyon sa iyong buhay, you cannot able to do these things. Hindi mo ito magagawa sa iyong buhay. Amen? Hindi mo yon maisasa katuparan sapagkat napakahirap po yung sinasabi. Yan din ang sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? 1 Corinthians chapter 3 verse 9 said, sapagkat tayo ay ang mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. He's not only talking about our body. Amen po ba? But He's talking about our spiritual life, our faith life. Yung buhay pananampalataya natin. Sinasabi po mismo ng ating Panginoon dito that you are, sabi niya dito, a structure of God. Amen po ba? Building ng Diyos. Kaya kung babalikan natin yung sinasabi po ni Apostol Pedro doon sa 1 Peter chapter 2 verse 5, tama nga, tugma nga yung sinasabi ni Pablo at yung sinasabi po ni Pedro. Kaya ang hinahangad po natin ay maunawaan nating mabuti. Paano ba tayo talaga magkakaroon ng matibay na pundasyon? Paano ba ang dapat taglayin na pundasyon ng bawat isa po sa atin? Kung babalikan natin ang verse 11, amen po ba, sa Hebrews chapter 5, sabi niya, tungkol sa Kanya ay marami kaming sasabihin. He's not only talking about building. He's not only talking about Christians. Amen po ba? Sino po yung binabanggit dito? Tungkol sa Kanya ay marami kaming sasabihin. It is about Christ. Amen po ba? Kaya, yung mga mananampalataya, hindi po dapat tayo magkaroon ng limited. We need to expand. Kailangan po nating lawakan. Kailangan po nating palalimin. Kailangan po natin mas lalong maunawaan ang tungkol sa ating Panginoong Yesu Kristo. Remember, there is no such place in the Bible that don't have the blood of Christ. Lahat ng bahagi ng Biblia ay taglay si Kristo. That's why it is impossible for us not to see Jesus Christ in every verses, in every chapter of the Bible. Kaya yun yung hinahangad ni Apostol Pablo sa buhay ng basa po sa atin. Ang layunin po niya, mga minamahal ko, ay matuto tayo. Bakit? Sapagkat ang sabi niya po doon sa unang Korinto, kabanatang 3, talatang 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. It is not only about teaching. Amen po ba? Hindi pala katuruan yung magiging pundasyon ng bawat sa po sa atin. Pupunta ako dito, a-attend ako doon kasi magaling magturo yung pastor doon. Amen po ba? Hallelujah. Magaling yung pastor doon. Amen. Magaling siya magturo. Hindi pala. It is not about the teaching. Once you have the Christ, once you understand Christ, it is the true foundation. Kung naghahanap pala tayo talaga ng pundasyon, hindi katuruan. Ang kailangan po natin ay makilala si Kristo. Why? Because our true foundation is Christ. Not the teaching, not the doctrines, but it is Christ. Kaya naniniwala tayo, once a believers remain in Christ,
kung naunawaan at kilala niyang mabuti si Kristo sa kanyang buhay, hindi mahirap sa kanyang sumunod. Hindi magiging mahirap sa kanya ang gawin ng ipinapagawa ng Panginoon. Di po ba yung ginagalawan nating mundo, yung tinutungtungan natin ay lupa, pagkatapos po ng lupa, mga minamahal ko, ay magiging buhangin. Pero pagkatapos po ng buhangin na yon, ay bato. Kaya ito yung po tinatawag na bedrock. Na yung mundo po natin, mga minamahal ko, yung sa fault, yung sinasabing fault line, mga minamahal ko, kapag daw yung bato na yon ay lumuluwag na sa ilalim, mas malaki po ang pagyanig na mangyayari po sa ibabaw. Hindi natin nakikita, pag sinabing fault line, hindi po natin nakikita nasa ilalim yon. Pero di ba, mga volcanologists, nakita nila, nasiyasat nila na yung kailaliman ng mundo nating ginagalawan ay meron ng biyak. Kaya kapag lumindol doon sa kung saan may fault line, mas malakas ang yanig. Kaya di ba, sabi dito sa Metro Manila, magkakaroon ng tinatawag na Big One. Why? Because the fault line here, napaka lawak. From Luzon, amin po ba, tatawirin niya hanggang sa Palawan, Mindoro, tatawirin niya po yan, yung fault line na yan. Kaya, kung titingnan po natin, we need a bedrock. Yung mundo nating ginagalawan, kahit na yung earth na nating ginagalawan, mga minamahal, kinakailangan niyang ng matibay na pundasyon. At kung wala siyang pundasyon na ganon, mas madali itong masira. Kaya tayo rin. Kung ang buhay pananampalataya natin, our spiritual life, our faith life that do not have that foundation, amin po ba? We're not here to be perfect. Because none of us are really perfect. Pero naniniwala tayo na kahit hindi tayo ganap, hindi po pwede maging dahilan para bumagsak ang bawat po sa atin. Ibinabagsak po tayo, pero kailangan nating lumaban. Kailangan nating may pagpatuloy. Kailangan nating ma-overcome. Kailangan nating mapagtagumpayan. But unless we will really have the Christ, di po ba? Si Kristo mismo yung matibay nating pundasyon. Bakit? Siya yung pinaka-ehemplo natin. Na kahit na anong dumating sa kanyang buhay, hindi po siya natinag. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15, basahin nga po natin. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, natulad ng matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at ibang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man na hindi makapaglalagay ng ibang pagnagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapwat ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, at mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ng mga magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa bawat bagay, isa kung ano iyon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili, na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maniligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Kasi sabi doon, every one of us is really building. Lahat po tayo ngayon, lahat ng mga mananampalataya, nagtatayo tayo ng gusali. Structure. Pero tignan niyo po, pwede tayong magtayo ng iba't ibang structure, pero hindi tayo pwede maglagay ng ibang pundasyon. Why? Because there is only one foundation, and that is Jesus Christ. Hallelujah? Kung maglalagay po kayo, ito yung kailangan ko, ito yung doctrine, ito yung turo na kailangan ko. Kung maghahanap tayo ngayon, hindi ka magiging matagumpay. Sapagkat ang sabi ni Pablo, walang ibang pundasyon kundi si Kristo. Yung nalagay na.
Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po tayo. Why? Because through Jesus Christ, we can remain standing. We can remain in our fight. Mananatili po tayo sa anumang bagay, sa anumang suliranin na ating pong kakaharapin. Kaya diba sabi doon sa Lucas Kabanatang 6, talatang 46 at 49, paano ka ba nagtatayo ng gusali? Sa ibabaw ng bato o sa ibabaw ng buhangin? Amin po ba? Pero ano nga po ba yung proof? Ano yung solid proof of having a good foundation? Amin po ba? Kasi di ba, peki yung mga mananampalataya, akala mo nakatayo. Amin po ba? Yung pala pabagsak na. Amen? So, unless the true foundation is in you, number one, kailangan mo i-check your relationship to Christ. Kailangan na siya sa ating mabuti. Anong klaseng relasyon meron tayo kay Kristo? At kung ang relasyon natin kay Kristo ay maayos at napapanatili sa ating Panginoong Yesus, then your foundation is in good hand. Number two, molded by Christ. Amin po ba? Hinuhubog ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya pala sabi niya, lumalapit kayo sa akin. Tinatawag niyo akong Panginoon. Amin po ba? This, di ba, sabi doon sa Lucas chapter 6, verse 46, 47, and 49, sabi niya dito, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, at di niyo naman ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. So which means, amin po ba, doon sa una, mga minamag ko, wala silang tunay na relasyon kay Kristo. Why? Because they are calling Him Lord, but they are not doing the things which is the will of Christ. Kaya ang hangarin ng Panginoon, hindi lamang tayo magkaroon ng matibay na relasyon kay Kristo, kundi tayo mahubog ni Kristo, molded by Christ. At ang pangatlo, sabi dito, obedience to Christ. Kaya sabi niya, kapag ka ang sino mang nakikinig ng aking salita at inutupad ito, sabi niya doon, di ba? Siya'y parang isang taong nagtayo ng bahay, umukay ng malalim sa bato, na pinakamalalim, na kahit na dumating na pagsubok, hindi siya maaano. Ano daw yung tatlo? Relasyon ni Kristo, hinuhubog ni Kristo, at pagiging masunuri kay Kristo. Kaya kapag yung tatlong iyan ay nasa atin, now you have a solid proof that you have a good foundation. Amin po ba? Pero maraming palpak. James chapter 1 verse 22 to 25. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagkakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan ay nananatiling gayon at hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa at magpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen? Even James understand, kahit po si Santiago. Amen po? Alam natin na nung nabubuhay pa ang ating Panginoong Yesus na kasama ni na Santiago, palpak ang pananampalataya ni Santiago. Amin po ba? Nung nakakita sila ng nangangaral ng ibang ng salita ng Diyos, pero hindi nila kasama, anong sabi nila? Magpababa kaya tayo ng apoy para pugnawin ang mga taong yan. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Because his foundation is not yet pure. Not yet true. Si Santiago rin yung sinasabi ng nanay niya na sana naman pagka ikaw ay naghahari na, yung isang anak ko sa kaliwa, yung isang anak ko sa kanan. They never knew. Amin po ba? Hindi mahalaga kung saan tayo nakaupo. Ang mahalaga, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. That's why we need to check. Let us be built up in Christ. Hayaan po natin na maitayo tayo. Amin po ba? Kaya malalaman nila Amin po ba? Hindi nakikita si Kristo. Amin po ba? Kasi pundasyon natin siya. Nasa ilalim siya.
Pero kapag yung nasa ibabaw, hindi natitinag kahit na anong dumadating na problema, tingnan niyo po, hindi tayo napapapurihan, kundi yung pundasyon. Kay Kristo yan. Kaya kahit na anong gawin mo dyan, hindi yan matitinag. Bakit? Nakatayo yan sa tapat, sa tunay na pundasyon. Amen po ba? Kaya kapag pumalpak tayo, sino unang napipindasan? Si Kristo. Hindi si Kristo ang pundasyon yan. Hallelujah. Kundi kung anumang bagay. Kaya di ba sabi doon, yung iba daw gumagamit ng ginto, gumagamit ng pilak, gumagamit ng kahoy, gumagamit ng bato. Amen po ba? Pero tayo, hindi tayo gagamit ng anumang bagay sapagkat meron na tayong pundasyon. At ang pundasyon ng bawat sa atin ay si Kristo. Hebrews chapter 12, verse 25 to 29. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan sa nagsihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit, na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon sa lupa, tatapat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pa yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. At itong salitang minsan pa ay pinagkakahuluganan ng pag-aalis niya ang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkakaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito, ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Di ba sabi mismo dito, minsan pa yayanigin talaga tayo. And actually, that is really what God is doing now. May pagyanig ang pananampalataya. That's why we need to check, how do we build our structure as believers? Paano ka ba natin itinatayo? Amin po ba? Ito yung mga ilang katanungan. Amin po ba? 3 katanungan, di ba? 1, 2, 3, 4. 4 na katanungan para masigurado natin paano natin itinatayo yung ating pong gusali bilang mga mananampalataya. Number 1, if we really knew the Christ. Kilala ba talaga natin si Kristo? Yan ang unang katanungan. Kung kilala natin ang ating Panginoong Kristo, hindi po tayo magmimintis na magtatagumpay at hindi tayo matitinag. Sabi nga po, 1 John chapter 2 verse 3, sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Amen? It is not about the command. It is about we knew the Christ. Amen? Kapag ang isang mananampalataya, hindi mo na kailangang utusan. Kapag kilala niyan si Kristo, automatically susunod yan. Amen? Hallelujah? Number 2 question, if we really love the Christ. Una, if we really knew the Christ. Now, if we really love the Christ. 1 John chapter 3 verse 16. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Di po ba? Imposible ba na ibigay natin ang buhay natin sa kapatid natin? It is not impossible. For those who love Christ, it is not impossible. Mas madali nating ibigin ang ating kapatid kung tayo nagmamahal kay Kristo. Number 3, question, if we really doing the will of Christ, ginagawa ba natin yung kalooban ni Kristo? Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. True foundation. Di po ba? Christ. Sabi nga, si Kristo ay naparito hindi para ganapin ang kanyang sariling kalooban, kundi para ganapin ang kalooban na nagsugo sa kanya, and that is God the Father. Kaya kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, ang kanyang kalooban, it means we're doing the will of Christ. Hallelujah. Then you have a good foundation. Last question, sabi niya, if we do not compromise.
Hindi ba tayo nakokompromiso? Sabi sa Song of Songs 2:15, "Huli ninyo para sa atin ang mga sora, ang mga munting sora na naninira ng mga ubasan, sapagkat ang ating ubasan ay namumulaklak." Alam niyo po ba yung sora? It is an insect. Insekto po yan na sumisira po ng mga pananim, lalo na po ng mga bunga. Hallelujah. At yung sora na yon, mga minamahal ko, kapag binasa po natin ang Biblia, mababasa niyo po yung aklat ng sora bilang enemy of God. Amen. So, kapag pinahintulot po natin, tayo mismo, sabi doon, alisin ninyo eh. So, kapag hindi natin nialis yung naninira, amen po ba? Tayo na rin po mismo ang sumisira sa ating gusali. That's why in the Song of Songs, sabi niya, remove that sword. Amen po ba? Kailangan alisin ang sora na yon na sumisira. Church, sa gabing ito, tanungin natin ang sarili natin, si Jesucristo ba talaga ang pundasyon natin? Yung buhay natin ngayon, si Jesucristo na ba talaga ang pundasyon? Because we are the only one. Pagbasihan natin yung lahat ng pinag-aralan po natin, pagbasihan po natin yung mga resulta ng ang pundasyon nila ay si Kristo. Then, kung nandun na po tayo sa mga, di ba kanina, ano daw sabi doon, yung tatlong proof, na, amin po ba? May tatlong proof that we are having the good foundation. Our relationship to Christ, if we are molded by Christ, and if we are obedient to Christ, then you have a good foundation. Hallelujah. Sabi dito, anumang bagay daw ang umahadlang sa ating pagbuo ng ating buhay kay Jesus bilang pundasyon ay dapat alisin sa tulong ng banal na Espiritu. Tayo mismo. Let us remove. Katulad ng sinabi ng Song of Songs, alisin ninyo, ulihin ninyo. Amen po ba? At nais ng ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang disipulo na lumapit tayo sa kanya. We need to come before Him at pakinggan natin ang kanyang salita at gawin natin ang kanyang salita. Hallelujah. Then, we can say, I have a good foundation. Amen po ba? Hindi po natin kailangan yung ibang katuruan. Amen po ba? Ang kailangan lang natin sapat na si Kristo. Every one of us should have really Christ in their lives. And if you have Christ, you have a good foundation. Bigyan nga po natin ang pinakamalakas sa palakpakan natin dyan sa Lord. Sa gabi ito, tayo sama-samang manalangin. Ipanalangin natin sa Panginoon, Lord, hayaan mo na ikaw pa rin at ikaw lamang ang maging tunay na pundasyon ng aming buhay pananampalataya, ng aming mga spiritual na pamumuhay. At hayaan mong manatili kami na isang matibay na ang kinakain ay matitigas na pagkain. Ibig sabihin, ikaw lamang ang kailangan ng bawat sa amin. Hayaan mo, Ama, na matutunan namin magkaroon ng tunay na relasyon. Mahubog kami at patuloy na maging masunurin sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. And oh, my soul, overcome. Ama namin Diyos, salamat po sa bagay na tinuro mo sa amin sa gabing ito, Panginoong God. Sapat ka na, Panginoong Jesucristo, bilang pundasyon ng bawat sa amin, Panginoong God. Kaya mo, Ama, na tunay na makita mo kami, Panginoong Diyos, na parang mga saserdote na naglilingkod sa iyo. Saserdote ginaganap ang lahat ng layunin at kalooban mo, Panginoon, para sa aming mga buhay. At hindi kami mananangan sa aming mga sariling karunungan, Panginoong God. Let every one of us, Lord, Father God, manifest that foundation, Father, good foundation in our spiritual life, in our faith life, Panginoong Diyos. Kaya mo, natulungan mo kami, Panginoong Diyos, na lagi mo kami mapagtibayin. Hindi namin kailangan ng ibang katuruan. Ikaw lamang ay sapat na sa aming mga buhay, Panginoong Jesucristo, sapagkat ikaw ang tunay na pundasyon, sapat na ikaw ang nilagay na pundasyon ng bawat sa amin, Panginoong God. Kaya naman hayaan mo, Ama, na dumating ang araw, Panginoong Diyos, na kami magtuturo, kami ay mga aral, kami ay magbabahagi ng aming mga salita, Panginoong Diyos, at hindi lamang kami magiging tagapakinig, Panginoong Diyos, kundi magiging tagalupad kami ng mga salita mo, Panginoong God. Salamat po sa pagkatunay na kami pinagbala mo sa gabi ito. Salamat po, Ama, sa pagkatunay na tinuruan mo kami, O Diyos, kung
paano ipinaalala mo sa amin, Ama, that we have a good foundation. Wala kaming may kakatwiran, Panginoong Diyos. Wala kaming may kakatwiran sapagkat may kahinaan kami. Kundi ang tanging may kakatwiran namin, mayroon kaming matibay na pundasyon. At ang pundasyon na yun ay ikaw, Panginoong Jesucristo. Kaya mo maisayos namin ang aming relasyon. Kaya mo, Ama, na mahulog mo kami. Kaya mo, Ama, na maging masunurin kami, Panginoong Diyos, sa iyo, Panginoong God. Pakilala ka namin ang lubusan. Ibigin ka namin ang lubusan. Gawin namin ang iyong kalooban. At hindi kami makompromiso, Panginoong Diyos. Pagkos ikaw lamang, Panginoon, ang lubos at tunay na maghari sa buhay namin, Panginoong God. Kaya, Ama, that rightful foundation will be in us and remain in us, Father God, sapagkat ikaw lamang ang hinahangad namin. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Mapagtibayin mo kami lalo, Panginoong God. At nakita na namin sa gabi ito ang sikreto, Panginoong God, upang lalo kaming tumibay. Ay iyan ay ang iyong mga salita. At iyan, Panginoong Diyos, ay ang pakinggan na sundin ang mga salita mo sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa pagkatunay na napakabuti mo. Ikaw ang nahayag at ikaw, Panginoong Diyos, ang napapapurihan sa pamamagitan ng aming buhay. Panginoong Diyos, salamat po sapagkat sa gabing ito, pinatunayan mo na meron ng inilagay na pundasyon sa amin. At hindi na namin kailangang maglagay pa ng ibang pundasyon. Sapagkat kung maglalagay kami ng ibang pundasyon, alam po namin ito'y masisira at mawawasak at mayayanig. Pero salamat sapagkat ikaw mismo ang naglagay ng pundasyon sa bawat isa po sa amin. At iyon ay ang aming Panginoong Jesucristo. Bantayan mo kami, Panginoong God. At wag mo kaming pababayaan, Panginoon. Hayaan mo manatili ang katibayan namin sapagkat ikaw, Panginoong Jesus, ang natatagong pundasyon ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you po. See you on Lord's Day.